Narito na tayo sa episode 329 ng Abot Kami ng Pangarap mga kapuso. Nagulat na lamang itong sina Moira saka si Zoe dahil narinig sila ni RJ. Ngayon biglang umentra itong si Zoe, sabi niya kinakailangan kasi maglabas ng pera ni ma'am ng pera para i-expand yung ER ng ating hospital. Kasi maliit na kasi, di ba ma'am? Sabi naman ni Moira, oo RJ, pasensya na kung hindi ko agad sa'yo nasabi. Masyado kasi masikip kaya palalakiin ko. So sabi naman ni RJ matutulog na ako, kailangan ko magpahinga. So yun nga, talagang nakaligtas na naman tong dalawang ito sa kasamaan nila, diba? At sabi naman ito ni Zoe, wag mo nang isipin yung tungkol sa old cellphone mo dad, kasi makakadagdag na niya sa iniisip mo, alalahanin mo nagpapagaling ka. So sabi naman ni Moira gumatong, sabi niya alam mo RJ, kailangan natin magpahinga, siguro kailangan natin magbakasyon o sabihin mo kahit saan tayo magpunta para naman ma-relax ang isipan mo. Ngayon nga nawalan nga ng gana tong si RJ at gusto na naman niya magpahinga kasi nga nalaman nila na galing ito sa Eastridge at nalaman nila na hindi naman pala hawak ni Annalyn yung lumang cellphone niya, wala sa kanya. Ngayon sinisisi ni Moira itong si Zoe, bakit pa kasi sinabi kay Annalyn na nasa kanya yung cellphone ni RJ, samantalang tong si sina Annalyn saka si Josa hindi talaga sila mapakali, no? Dahil nga sa mga nangyayari na sinasabi nga nila na saan ba gagamitin yung video na yun, bakit meron ganun sibog sa may cellphone, kasi nga importante daw. Sabi naman ni Lynette, alam nyo walang mangyayari kung puro kayo haka-haka kailangan nating makuha yung cellphone talaga ni RJ para malaman natin kung anong nilalaman nun. Sabi naman ni Josa, baka naman kasi siya nag-confess sa video na yon, baka naman nagbigay siya ng last will testament, pamamanahan ka niya Annalyn, naku kung nagkataon mayaman ka na, kasi nga di ba hindi natin hawak ang buhay, baka nung panahon yun baka akala nga ni Doc RJ katapusan na niya. Sabi naman ni Annalyn, ang pinag-uusapan naman po dito Ninang, yung kawalan ng memorya niya, hindi naman po ito katapusan ng buhay niya dahil wala naman po siyang malalang sakit. So ito na nga, pinag-uusapan ni Bogs doon sa isa niyang kakilala na sabi niya, ano yung pinapanood mo? Alam mo, inaabangan ko yung Sparkle You kasi talagang gustong gusto ko na makita yung si Roxy Smith. Sabi nung na kausap niya, alam mo Kuya Bogs, pang generation silang to hindi to bagay sa'yo kasi may edad ka na. Sabi ni Bogs, balis ka nga, bata pa ako, nakaka-bad trip to. Ngayon tumawag sa kanya si Lynette. Sabi ni Lynette, Bogs, ako nga pala si Lynette, yung kaibigan ni Josa. Matanong ko lang, nasa iyo pa ba yung cellphone ni RJ? Opo, nasa akin. Ba't ka napatawag? Kasi baka naman po pwedeng mabawi na namin cellphone ni RJ. Hindi pwede, kailangan ko ng pera ngayon Bilhin mo 1.5 million. So nagalit si Josa, sabi niya, ikaw talaga Bogs, walang niya ka talaga, loko-loko ka, pinagpakaperahan mo pa kami. Sabi naman ni Lynette, wala naman kaming ganyang halaga. Sabi ni Bogs, nandito yung mga ebidensya na magpapabago ng buhay ninyo at makakatulong kay Doc RJ na mabalik ang mga alaala niya at ito rin yung magpapabago ng buhay ng Annalyn. So yun na, nagulat ito si Lynette, talagang ito yung bumabagabag sa isipan niya, bakit merong ganun. Sabi naman ni Lynette, kung pwede lang Bogs, wag ka naman laman ng kapwa mo, magbago ka, krimen tong ginagawa mo, wala naman sanang perang involved, alam mo makakatulong ka kung sasabihin mo yung katotohanan, ano ba kasing nilalaman yung video na yan? Sabi ni Bogs, ops, hindi pwede, kailangan meron tong kapalit na pera, hindi naman to mabibili ng dangal kailangan sa pera ngayon diskarte, wala nang libre sa ngayon. Tinutulungan talaga ni Lynette. Sabi niya, sige, wala naman akong ganyang halagang pera. Okay, sige, kung ganon, edi wala, hindi nyo mo ko ito informasyon na to. Sabi ni Bogs. So, sabi naman ni Lynette, pwede ka pa magbago. So nagkasagutan sila, hanggang sa umentra na nga itong si Josa. Sabi niya, sige Bogs, kukunin na namin yan, may pera kami. Ngayon, i-text mo sa amin location kung saan tayo magkikita. Sabi ni Josa, o sige, i-text ko na lang. Sabi niya, walang niya ka talaga, mukha ka talagang pera. Inaawat na siya ni Lynette, nag-iiskandalo si Josa sa Eastridge pa, sa opisina pa ni Lynette. At ngayon na nga,
hindi na nga talaga sila mapakali. Diba? Dahil nga sabi nga ni Lynette, ang bumabagabag doon sa isipan niya, yung sinabi nga nito ni Bogs na yun nga, yung meron daw itong kinalaman sa magpapabago ng buhay ni Annalyn. So sabi naman ni Josa, maaaring totoo nga sinabi ni Bogs kasi seryoso naman yun at nangangailangan talaga siya ng pera. Pero ang tanong, saan sila kukuha ng 1.5 million? At sinabi na nga to ni Lynette kay Carlos. At hindi naman naniniwala si Carlos kasi nga baka modus, kasi nga usong-uso ang lokohan ngayon, yung mga scam. Baka maloko sila, sayang yung pera kung maglalabas sila ng ganun kalaking halaga ng pera. Sabi naman ni Lynette, kaya nga Carlos, wala naman kaming ganun kalaking halagang pera. Saka naniniwala talaga ako, iba yung kutob ko Parang meron laman yung mga sinabi niya Meron daw yung laman na ebidensya tungkol kay RJ. Sabi naman ni Carlos, ginagawa mo ba ito dahil kay RJ? Hindi sa ganun, Carlos. Ginagawa ko to para malaman ko ang katotohanan na sa ganun masagot na yung mga katanungan namin. So bumalik na nga itong si Lynette sa kwarto niya. Sabi niya, tingin mo ba Josa totoo yung sinasabi ng Bog? Sabi naman ni Josa, tingin ko naman totoo yung sinasabi niya. Tapos nun, sabi niya alam mo kailangan talaga natin makuha yung cellphone na yan Bigla na nga dumating to si Annalyn. Sabi ni Annalyn, Nay, okay lang naman po sa akin kahit na hindi ko na po malaman yung katotohanan kung ano pa nilalaman ng cellphone na yun. Okay lang sa akin kung hindi nyo nakunin. Kasi delikado rin kasi. Hindi rin kasi ako nagtitiwala dun sa Bogs na yun. Baka gulangan niya kayo. Pero kung hindi, kung ayaw niya talaga magpaawat, meron na akong kinausap na tao. At paparating na siya dito. So nagulat sila. Sino naman yun anak? Diba? Sino kaya yung kinakuntsaba nito ni Annalyn? Ayun pala, walang iba kundi si RJ. Biglang dumating si RJ at daladala niya ang pera. Sabi niya, Lynette, daladala ko na ang pera, 1.5 million. Handa akong maglabas ng pera kahit gaano pa yung kalaki, basta malaman lang ang katotohanan, basta masagot lang ang mga katanungan ko. Kasi kinwestiyon siya ni Lynette. Sabi ni Lynette, talaga maglalabas ka ng ganyang pera, magtatapon ka talaga ng pera, RJ? Kasi gusto na talaga malaman ni RJ, di ba? Baka kasi totoo, kaya kailangan nilang sumubo. Samantala, ito na nga si Bogs tumawag kay Moira. Sabi niya, ready ka na ba? Sabi ni Moira, oo. Ano ba? Saan ba tayo magkikita? Send mo sa akin ng complete address ko, ng oras, kung saan venue. Sabi ni Bogs, masyado ka naman excited, ma'am. Ito lang masabi ko wag na wag ka magkasama ng mga polis dahil kung hindi mo na ako makikita. Mababaliwala na itong mga ebidensyang dapat mapasayo. Nagkakaintindihan tayo. Sabi naman ni Moira, oo, maliwanag. So yun na nga, mag-aasikaso na nga siya. Ngunit pinipigilan siya ni Zoe. Sabi niya, ma'am, kasamahan kita kasi delikado yan. Mag-isa ka lang pupunta doon. Alam mo, kaya ko mag-ingat, Zoe. Kailangan ko muna mag-prepare. At kapag sa oras na nalaman ko na ginugawin lang ako niyang Bogs na yan, lagot sa akin. Sabi niya, kailangan walang makaalam ni isa. Sabi naman ni Zoe, kinakailangan talaga maagaw mo yung cellphone niya, mapasa iyo yan, sabi niya, Samantalang ito si RJ, talagang willing talaga siya at sabi niya, Lynette, please tulungan mo ko. Kasi si Bogs kasi ang kausap ni Lynette di ba? Kasi pag nalaman ni Bogs na si RJ mismo yung di ba, gustong kumuha nun, baka hindi niya ibigay. Baka ibigay niya ito kay Moira. So ito na nga, nag-disguise na nga si Moira, nagsuot ng wig. Pumunta na nga siya rito sa venue para makapagkita kay Bogs. Sa kanya kasi 1 million lang yung offer niya. Mas malaki tong kay Lynette, 1.5. So ang kakontak na ngayon ni Bogs ay si Lynette, di ba? Hindi na si Moira. Sumunod naman tong si Lynette, tumating na. Ayan, sa may coffee shop. So, bigla na siyang pumasok, kinakabahan siya, nakabelo siya. Talagang taklob na taklob, kailangan walang makakilala sa kanila. Kaya nagdi-disguise si Moira para hindi siya makakilala ni Bogs kasi aalamin niya kung ginogoyo ba siya. Hanggang sa nagkita na nga sila. Nagkasabay pa sila, Moira, Lynette. Sabi ni Moira, lumapit siya, anong ginagawa mo dito? So ito na nga, dinalaw ni Zoe si Carlos. Sabi ni Carlos, isarado mo yung pinto. Zoe, dediretsahin na kita. Meron bang kinalaman dito si Moira? Sabi niya, Anong laman ng cellphone? Sagutin mo ako, Zoe.
Alam ko meron yung kinalaman tungkol kay RJ. Sabi ni Zoe na, paano mo nalaman? Ano, Zoe, sagutin mo ang tanong ko. Sabi ni Zoe, no, ang nilalaman ng cellphone na yun ay mga sikreto natin. So, talagang nanghina tong si Carlos. Sabi niya, naku po, sabi niya, no, talagang nanghina siya kasi dyan na sila mabubuko eh. Nandudun yung mga ebidensya sa cellphone nga ni RJ. Samantalang tong si Moira, nilapitan nga si Lynette, sabi niya, anong ginagawa mo dito ha? Sabi naman ni Lynette, no, alam mo Moira, pagod kasi ako sa bahay, naboboard ako eh. Kaya napag-isipan ko muna mag-copy rito sa labas. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dapat ako magtanong yan. Siguro meron ka na namang imimit na masamang tao. Sabi naman ni Moira, no, hindi ako ganong klase ng tao, no. Ikaw, baka meron kang imimit na doktor na lalandiin mo. Yun, sinagot niya, no. So, hindi nagpatilang si Lynette. Talagang sabi niya, iinom lang daw siya ng kape. At bumalik na nga itong si Moira sa kanyang upuan. Sabi naman ni Lynette, ano kang ginagawa na impactang to? May pawig-wig pang nalalaman. So sabi naman ni Moira na sa isipan niya, ano kang ginagawa rito ng Lynette na yan? Eh nagtitigan sila. Naiilang sila eh, diba? So hindi nagpapalata si Lynette. Hindi siya nagpapalata na naiilang din siya. Dala-dala nila yung bagi na naglalaman ng malaking halagang pera eh. Samantala to si Annalyn tumawag sa nanay niya, Nay, kamusta ka na dyan? Anong balita? Hindi nagpapalata si Lynette na hindi niya pinapahalata kay Moira yung buka ng bibig niya. Pigil, sabi niya, Annalyn, nandito si Moira. Sa tingin ko talaga, imimit niya rin si Bogs. Siya yung contact ni Bogs. Sabi naman ni Annalyn, Nay, hindi po natin alam ang kayang gawin niya ni Moira. Alam po natin na masama siya. Mag-iingat po kayo, Nay. Mabuti pa, Nay. Umalis na kayo. Umuwi na kayo dito. Bumalik na kayo dito, sabi ni Annalyn, no. Ngayon pa ba, anak? Nandito na ako eh. Itutuloy ko na to. Alam ko ginagawa ko, anak. Sige, salamat Pero kaya kong proteksyon na ng sarili ko. Huwag ka mag-alala. Sabi niya, sige, Nay update mo ako agad. Ingat ka dyan. Sige, anak. Babalitaan na din kita, sabi niya. Yan na. Talagang ganda na eksena to, mga kapuso, no? Sobrang intense na mga kaganapan dito sa Abot Kami na Pangarap. At ito na nga, talagang tumayo itong si Moira para pumunta ng comfort room sa restroom. At pinawagan itong si Zoe para ibalita nga na, alam mo ba Zoe, nandito rin si Lynette. For sure talaga. Baka, nagkausap sila sa phone ni Bogs. Baka may kipagkita rin po kay Bogs. Hindi makapaniwala si Zoe, no, kasi hindi ito coincidence lamang, di ba? Na nakita silang dalawa. Sabi niya, well, kailangan mo tong gawin, ma'am. Kailangan mapasa atin yung lumang cellphone ni Dad. Sabi naman ni Moira, no, alam mo kapag wala na talaga nangyari, kapag napunta kay Lynette to, ang gagawin ko, ipapatumba ko siya. Mas maigi na rin to kasi malaman yung sekreto natin kasi katapusan natin dalawa. Sabi naman ni Zoe, ma'am, pwede ba wag ka na naman gumawa ng ganyan? Madalos-dalos ka eh. At bakit? Kasi desperado na ako, Zoe. Gagawin ko to para mapatumba yung Lynette na yan. Tapos noon, nandito na nga yung order na kape ni Lynette. Umiinom na siya ng kape. At bigla na nga lumabas ng restroom itong si Moira. Ayan, nagkatitigan na naman sila. Hindi mapakalit itong si Moira. Ngayon, tumawag na nga itong si Bogs. Talagang walang call na darating kay Moira kasi nga 1 million lang ang dala niya eh. Samantalang lumipat na si Bogs sa buyer mismo na may malaking offer which is 1.5 million. Sabi naman ni Bogs, pumunta ka rito sa loob ng kusina ng restaurant na to at ibibigay ko sa yung cellphone. Dala mo na ba ang pera? Oo, dala ko na. Nandito na ako sa venue kanina pa. Sige, binayaran ni Bogs yung chef para papasukin sa loob ng kitchen. At sa kitchen nga sila ng restaurant magkikita ni Lynette para ibigay yung cellphone kapalit ng 1.5 million na pera. So, palihim na umalis itong si Lynette, dahan-dahan, uminom muna, tumungga muna ng kape. Ngayon nakita ni Moira, nakatunog. So, ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso, episode 330. Ang ganda nito. Nako, nagkita si Zoe sa kasi Balahadja, sinampal niya ito. Sabi niya, ikaw ang gumagawa ng kaguluhan sa pamilya namin, please lang tigilan mo na kami. So, tinatakot ni Balahadja, hinaras niya si Zoe. At nakita sila ni Doc Lindon. To the savior tong si Doc Lindon. Sabi niya, Dr. Tanyag, ano nangyari dito?
Samantalang itong si Chang Susan, pinipigilan si Lynette. Sabi niya, alam mo, Annalyn, pauwiin mo na dito yung nanay mo. Sabi naman ni Annalyn, hindi nga ho siya makaalis kasi nandudun po si Ma'am Moira. Nandudun, no? At ito na nga si Zoe, talagang hindi mapakali dahil kakontak niya yung nanay niya, si Moira. Kinakailangan mabawi yung cellphone, kinakailangan mapunta sa kanila. Pero huli na nga itong si Moira dahil naunahan na nga siya ni Lynette. Dahil nagkita na nga silang dalawa ni Bogs sa loob mismo ng kusina ng restaurant at nagkapalitan na nga sila ng gamit. Pera kapalit ng cellphone na naglalaman ng ebidensya. So abangan natin ang big revelation dahil sa wakas napanood at napakinggan at nakita na ni Lynette yung nilalaman ng lumang cellphone ni RJ Tanyag. Nandito na yung revelation, yung confession ni RJ. So magkakaalaman na, magkakabukingan na. Ano kaya ang gagawin ditong hakbang ni Moira para hindi mapunta kay RJ ang katotohanan na nalaman nito ni Lynette? At tingin ko malalagay sa peligro ang buhay ni Lynette, di ba? Tingin ko ipapapatay ito ni Moira. Wag naman sana. So sana magtuloy-tuloy na to, no? Ngayong alam na ni Lynette ang katotohanan. Sana talaga. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng abot kami na pangarap in other GMA shows tulad nito. Happy viewing mga Kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.